Talkies Nights number 1. Read my lips. Do you the words that is coming out of my mouth? Listen to me, ikaw lang. Kami lang. Pwede kami lang. Hey. Guys, this is Talkies Nights. Welcome to episode number 10 of our podcast. 10. Thank you very much for being with us tonight, whether you're watching on YouTube or listening to us in Spotify. Sarapan ulit natin ang kwentuhan tonight. I'm Enzo, and with me is Mr. Facts, Nico Caranto. Yes, sir. Yes, Talkies crew. yes. We're back. Hey, yo. Hey, yo. Yeah. Hey, yo. And to my left is the Commissioner, Commish Paul Bernales. Hey, Talkies crew. Uy. Hey. Yung A, naging uy. And syempre, last but certainly not the least, our resident Talkies Master, Chino Tolentino. Hey, you. Hecky smacky. Uy, episode 10 na tayo. Milestone. no? And it's in the, patapos ng November. Tama? Patapos ng November ngayon. Oh. Episode number 10. We started nung September. Nakasampu na kami. Maraming salamat sa mga solid 100 followers na. Hindi pa tayo pumapalya, di ba? Hindi pa. Hindi tayo pumapalya. Hindi pa. Nalilate lang tayo sa pagpapost minsan. Pero yung once a week namin, consistent naman yan. At least, yung mga nakasubaybay, yung mga nagme-message Thank you sa amin. very much. Maraming Thank salamat. you very much. Alam nyo na kung sino kayo, lalo na yung mga talagang nag-aabang ng episode, nag-PPM pa sa PPM atin. pa. Asan na yung episode nyo? May nagagaabang talaga. Nagagalit pag may late posting. So yun na nga. Ang ating previous episode kasi medyo warm yung naging reception ng kapwa first-time dads na naka-relate sa naging kwento natin bilang yun nga. Kwento natin bilang first-time dads. First-time dads, yes. So ngayon naman medyo backtrack tayo ng konti. Atras pa. Atras tayo ng Mapatas pa. konti. So, Kung paano natin naging ligawan stage sa mga nanay ng ating mga... Yung nanay na. Hindi yung ibang nanay. Ikaw, baka may... First time ligaw. Wala. So, makatras na lang natin. Pwede. May iba kayo niligawan. Sobrang atras daw. Pero bago natin... Sobrang backtrack. Bago natin ituloy yan, di ba may naging poll tayo dun sa last episode natin? Sino sa tingin nyo naging first na naging tatay, unang naging tatay sa aming apat? Yes. May mga nag-message sa amin. Hindi na kayo nag-comment pero pin-EM nyo na kami isa-isa. At may mga hula-hula yung mga sagot nyo. Reveal na lang natin yung year siguro kung kailan pinanganak yung panganay natin. Okay. 2014 yung sa akin. 2014. Sa akin, 2016. Same. 2016. 2016 din. Wow! So yung sa akin is 2009. Hey! So ako po ang kauna-una nagka-baby sa aming apat. So kaya hindi ka pa talaga mature nung time. Nasabi mo hindi ka pa 2009. Wala pa akong work. Kaka-graduate lang namin ni nung wife ko sa nung college. So wala pa talaga. As in kasi March kami graduate. Tapos parang kung susumahin mo April Bakasyon na lang. ko na siya. Bakasyon lang. Bakasyon lang. kayo. Pero sabi mo, sinadya mo, di ba? Oh. Yun na pa. Graduation gift. Speaking, college, hindi lulusot ko sana yung college sila. So, paano nagligawan ng college? Ayan, ganito mo. Kasi may Yun naman topic natin ngayon eh. Kung Di ba yun yung ligawan? topic kasi parang medyo may iba yung sa akin compare sa inyo. Kasi yung sa akin, hindi ako nanligaw totally talaga na... Ang lakas nito. Ganun talaga. Ang lakas Di mo. yan yung kwento mo sa akin dati. Baka iba yun. Baka iba. Hindi. Sige. Hindi. Yung totoo talaga is yung wife ko is parang ko. Sinedus ka. Tawag doon. Ang tawag doon hindi yung... Alam ko na yan. Sinulot ako. Uy! Sinulot niya ako. Baka So, pogi. mapapa-comment. Yung totoong kwento, Jen, ikaw na mag-reveal sa comment kung pag lumabas ang episode na to. Yari talaga ako. Laglagan na episode to. Ito yung laglagan na episode. Pero hindi, may nakwento sa akin si... may nakwento sa akin si Kumish. Parang wala na tayong studio sa susunod. Nung time. Even though na hindi siya naligaw nung time na naging sila. Sobrang romantic niyan. Kasi meron siyang kwento sa akin na hindi ko malilimutan. Gesture niya? Yung gesture niya.
Yung makwento ko lang, yung Dinadala lugar niya kasi sa ng romantic wife baboy. yung lugar ng wife ni, Rumbab ni Paul, alam niyo naman meron kasi kaming lugar dito na, kumbaga, madaming tao, tsaka pupunta yan dun, may dala kang flowers, di ba? Papasok ka sa, Uy, pakitang gilas. papasok ka dun sa eskinita papunta dun, tapos dala mo yung flowers, di ba? Naalala ko yun. Kwento mo sa kanya yun, brother, pagka, Naalala ko yun. Parang mansari namin. Hindi, yung ligaw muna. Ligaw muna. Sabi mo, Hindi, sinulot yun ka nga, eh. Sinulot nga ako, tapos, Ang bangis mo talaga. Siyempre, car guy kasi ako dati. parang konti lang naman yung mga sasakyan dati sa college, kumbaga. Oo. Siguro na Very Sa school nyo, seldom. sa school nyo. naangasan sa akin, napugian ng konti. Nice. di ba? Nabanguhan ng Nabanguhan, konti. yun ang Yung medyo may amoy ng maasim ng konti tapos may pabango na Bulgari. Yung mga ganun. Pag naghalo yun. Akala ko Masarap amoy daw ng car yun. freshener na. Pag naghalo yun, wala na, di ba? Masarap daw yun pa. Masarap daw amoyin yun eh. May konting asim. May konting ng konti. asim. Try nyo. Imagine may konting gigil yung pag-amoy. Pag meron kayong Bulgari, magtakbo muna kayo ng konti at saka kayo mag-spray. Mask, yung mask na tinatawag na Siguro, tapos yun, syempre, kumbaga, dahil nga, mabilis ko siya nakuha. I mean, Lack of a better. Wala ka pa better term. Siyempre, hindi na umabot dun sa mga traditional Todo ligawan na stage. mga ligawan na pupunta mo yung Pero, siyempre, pumupunta pa rin ako sa kanila. Inatid ko siya. Yun yung May pinaka-gesture effort pa mo. din. Kumbaga, nakuha ko Gesture na. pa din. Kumbaga, kami na nun. Kumbaga, Okay. yun. Pero kasi nung time na yun, iba rin talaga ang dating mo pag may sasakyan ka. Oo lalo naman. pag umaangas yun. Tapos College malakas yung days. sounds. Hoy. Tapos tinted. Nagpa-set Yan. up ako nun. Nagpa-set up ako nun. Ay, oo, tanda na ako. hindi alam ng nanay ko na may utang siya ng 40k dun. Sa setup. Nagkautang siya ng 40k dun sa pinag-set upan ko. Sinabi ko na lang na naka-set up na yung sakyan ko. Ma, 40k yung set up. May subwoofer, merong Sa mga younger gen na, yung kasi yung uso dati. Wow. Yung sounds. Kumbaga, isa yan sa mga pang-attract talaga. Yung dadaan ka. Tapos, Makaka-attract at yung bass nung... Hindi naman sa mga babae lang yun. Sa mga lalaki din. Sa lalaki, pang-angas mo yun. Pangyabang mo. Akala ko makaka-attract ka ng lalaki. Eh, ewan ko. Yo, sabi mo kasi makaka-attract ka ng lalaki din. Pre, ganda na sasakyan mo Pre, masakay naman, di ba? Tapos naka-mufflers pa Malakas yun. ba yung manig yung subwoofer mo? Mufflers pa yun, tigti 3K. Yan. Yung mga ganun ba? Pag gagadagan mo, boom! So, kumbaga yung attention, di mo na kailangan Uy, magpakilala. si Paul yun ah. Agaw pansin. Agaw pansin na talaga. Di, pero idagdag ko rin lang kasi si Paul kasi schoolmate ko nga sa nung high school. Oo. So, para sa akin, yung mga ganyang, nung naging sila nung wife niya ngayon, nung naging sila ni Jenny, medyo surprising yung para sa akin. Hindi ko sila napeg na wala naman silang something nung high school eh. Wala sila. Hindi, actually meron pala. Meron na ba? Meron pala. Saglit lang. Parang nagbigay ako ng love letter. Love letter, no? Valentine's yan. Mga ganun lang. Yung love letter talaga. Nagbigay ako ng love letter sa kanya, pero after that, hindi na ulit yun. Parang naghiwalay na kami ng landas. Tapos nagkita ulit kami nung college kasi parehas kami ng college. Nice. Okay. After nung mga ligawan ng konti dun sa nung high school, first year yun, mga crush lang daw. May crush siya sa akin, may crush ko rin siya. Crush. May crush yun si Jenny nung high school? Oh, ganun ako kaasim. Kumbaga Pakita natin yung picture ni Paul ng high school. Meron ako yung sinasad ko sa GC. Wala pang balbas. Ito. Gano'ng kaasin si Paul. Hindi, may ipa-flash talaga. Kung sa India, trip nila yung yung mas trip nila yung amoy putok. Spice, yung may spice. Spice may ng konti. spice. Dito sa Pinas, yung maasim ka. Maasim ka, yun. At ito na yung picture ni Paul. Ang tawas niya ng sinigang mix. Pag maasim ka, larga. Laban na yan. Umaga muna. Diba? So ano yung pinaka naging go-to move mo para ano yung parang tingin mo nagpasagot sa iyo kay Jenny totally sa nung nagligawan nung slight pala niligawan mo. Si wife ko, sis din namin yan eh. Sis din namin sa fraternity namin. So fraternity sorority namin.
So parang nagkita kami doon na parang gusto kong parang ako ng parang gusto namin buuin yung sorority ulit nila kasi Bubuhayin, kumbaga. medyo na sila na Nagda-die naging down inactive, nagda-die down sila. So gusto pinapayuhan siya namin ni nung GT that time ng mga Brads. So yun na yung way ko na naka-chat ko na ulit siya. Tapos that time nga meron akong active na girlfriend. Tapos nasulat na niya ako. Hindi ko na alam. Na-inlove na ako agad. That term. Na-inlove na Yung agad ako sunod kasi, talaga. doon sa wife ko dati. Pero Sa wife mo dati? Dati, yung wife ko, Girlfriend niya. No, wife ex-wife niya ngayon. which is si Jenny. Para di magulo. Ex-girlfriend niya, wife na niya ngayon. Ang gulo kasi pag sinabi kong wife ko dati. Yan. Pero in fairness kay Jenny, ngayon, grabe, yung mga ginagawa natin, yung mga kung ano nung hobbies natin, tingin ko sa normal wife, hindi kaya suportahan. Yung ganong support, no? Oo, yung ginagawa ni Jenny, yun ang na-admire. Hindi, it goes for lahat ng wives natin. Shoutout sa lahat ng mga wives. Kasi, syempre, time consuming. Pero yung support ni... Diba? Pare-parehas naman. Pare-parehas Kasi naman. nakakapunta nga kayo dito eh. Diba? Kung hindi kayo sinusuportahan ng mga Totoo yan. Yun wives ang ibig ko nyo, sabihin na... Galit mag-aaway kayo, hindi kayo matutuloy dito. Tama na. Kumbaga, shoutout pa din at naiintindihan nyo na. Although, nandito lang kayo sa tama bahay. naman. Sensa pag-uwi, away na. Takas nga lang ako eh. Then yung sa akin naman nung time nung ligawan stage namin. Kasi paano ba? Hindi naman na naghahara-harana nun eh. More on birth of cellphone. Pero may sulatan pa rin yan. Yung mga love notes na pasahan. Pero yung wife ko ngayon kasi nagkakilala kami through text message lang. Ang story niya nakakatawa kasi yung pinsan niya, classmate ko, parang one boring day, parang hiningi ng wife ko yung ni M, pangalan na natin. Humingi siya ng textmate. Bigyan mo ako ng textmate dun sa pinsan niya. Bigyan mo ako ng kaklase mo dyan. Ibinigay yung... Meron siya napiling number. Sabi nung pinsan niya, wag yan, crush ko yan. Ito na lang. Ako na lang. Crush na yung pinsan niya? Hindi. Yung pinsan niya, sorry. Humihingi si M ng ka-textmate dun sa pinsan niya. Textmate, di ba? Textmate nung time na yun. So, nagbabrowse siya sa phone, pumili siya ng random number, random name. Wala pang photo nun dati. Wala, Ngayon pangalan kasi lang. pagka Ito, halimbawa, Miggy, ang pangalan. Pinigilan siya nung pinsan niya, wag yan, crush ko yan. Ikaw yun. Hindi ako si Miggy. Pinsan niya babae. Babae pinsan niya. Ano ba? Nalilito ako. Kaklase ko yung pinsan niya na babae. Kala ko, I-direct mo na point. Pero expect ko kasi lalaki. Ibang pinsan niya. Kaya pala. Ibang pinsan. Hey, yo. Di na May problema ko sa pinsan ko? Di na Na bakla? Problema ka sa bakla. Cancel ka. Wala, tropa naman. So, ako yung naging pangtapon. Wag si Miggy kasi crush ko yan. Ito na lang, si Lawrence na lang. Si Enzo. So, ako yung naging... So, hindi ka pa talaga niya nakikita? Hindi pa kami Or nakikita. Uso pa yun dati, no? Random lang. Kasi Tipong uso may text mate pag-spend ka ng time kausap yung tao na hindi mo pa nakikita. Tapos, mag-meet kayo get this pagkatapos. hindi pa tayo naka-only text messaging nun. Hindi pa. Piso per text nun. Tapos parang 300 text lang. Yung Card. nilalagay. Depende sa Characters. Characters pala. Characters. Oo, Pero yun na nga, naging textmate kami, hindi pa kami nagkikita. Tapos sa kanya ko unang narinig yung term na EB, eyeball. Sobrang banu ko ng time na yun. Bulaga. Eyeball, Ibig tayo, yung pala pupunta kayo ng ano. magkita kayo yung Ibula. Ganyan ka. eat bulag. Hindi, Ano yung tayo pala bulaga? magkita ng face-to-face. Eyeball. Eyeball ang tawag nun. Para doon sa mga Gen Zs na nanonood dyan, Eyeball. yun yung uso dati. Mag-eyeball. Diba? I don't know kung ngayon meron pa rin Ginagamit pa yun. Eyeball. Wala na kasi Meet ngayon up. kita Meet up mo na na mismo. kagad eh. Meet up mo na mismo. Saka pwede mo nang tawagan, nakikita mo na. Dati kasi nung panahon natin, hindi mo pa siya makikita kahit Random number. tinatawagan mo. Pero mahilig kasi tayo mag-entertain na siya. Ganun. check out mo na yung ano. So yun, nag-agree kami na schedule. Pero ako kasi sobrang may hiyain akong
nung time na yun. High school. Mahihain ka ba noon talaga? High school era ko to noon. Hindi, nung time na magkikita kami sa computer shop to, limot ko na yung pangalan. Pumunta lang ako doon sa... Mineski. Dota. Nag-Dota. Wala matang Dota nung time. Meron na. Counter-Strike pa lang siguro. Meron na Dota 1. Meron na. Pero hindi siya... Maunang version. Hindi siya prominent game pa nung time. Actually, nagka-Counter-Strike sila ng mga kaklase niya, mga kaibigan niya. Nung pumunta ako sa computer shop na yon. Medyo walang imig. Hindi, nanonood lang siya. Kailan yan? High school? 2001. 2001. Counter-Strike pa. CS. Counter-Strike. Half-Life CS. Nagka-Counter-Strike yung mga kasama niya. Minesweeper. Minesweeper. Tapos nakita ko lang siya. ng computer, no? Nakaupo siya, nakatayo, tinabihan ko siya sa gilid, and then tumingala siya sa akin, nagkatinginan kami. Sinabi ko rito bigla sa kanya. Bigla kayo nag-nose to nose. Hindi, Bakit? Tumungo ako sa kanya. Hindi, una ko napansin kasi sa kanya, yung ilong niya. Sabi ko na. Hindi, sinabi ko rin to sa kanya. Pag in-interview natin si M, ganun din sasabihin sa'yo. Ilong ko. Yung ilong mo rin. Hindi, kasi first time ko makakita ng ganung klaseng butas din ng ilong. Hindi pang Pilipino yung tingin ko. No time na yon. So, fetish pala yung ilong na ganun. Payagan mo pa din sumama to sa amin. After nito. After namin magkita, umalis na ako, and then tinext ko siya, okay na ako, nakita na kita. So, yun lang yun? Hindi kayo nag-usap nung nagkita kayo na... Umalis na ako. Pero... Nahiyain ka talaga. Tinext back. Belat. Tinext back ulit nila ako. So, tinignan nyo lang yung itsura ng isa't isa. Hindi, wait. Patapusin nyo nga ako. Pinabalit niya ako para kumbaga mag-usap-usap. Pero... Balik ka dito, mag-nose to nose tayo. Pero hindi kami nagkakausap talaga that time. Sobrang mahihiyain lang. Tahimik. Pero wala, tumatak siya sa akin nun eh. Yun naman ang pambawi. Oo. So nung niligawan ko siya, through text din lang talaga. Pero medyo magulo yung relasyon namin kasi uso rin nung time na yun yung mga patago lang na nagliligawan eh. Patago yung relationship kasi yung mga strict ang parents, tapos mga bata pa eh. Di ba? Isipin mo, 13 years old kami nun. 13, 14. First year high school. Kami. High school. Kayo, second year na nun. Si Nico, college may na. pamilya na. Gumigimik na sana. Legal age na. Nagbabanat na ng buto. Yun lang. Yun yung namin, ligawan stage namin sa text. Lagi niya itatanggi pero lagi kong ibibring up talaga. Siya yung una nakipag-textmate sa akin. Kasi hindi ko naman siya makikilala talaga. Hindi ko naman para hanapin kung sino siya or ano. So, yun. Tinextmate niya ako. And then eventually, nagkaligawan, naging kami. Ganda. Parang doon sa kwento nyo, pupogi yung dalawa. Pupogi eh. Ano bang kwento nun sa'yo nung niligawan? Ikaw naman. Wala. Ay, hindi pwedeng wala. Ikaw ba? Hindi. Nung sa wife ko naman, binubuli ko lagi yun. Ayun yung way mo para makuha attention niya. Hindi. Binubuli ko lang talaga lagi. Atig to eh. Okay. Binubuli ko siya araw-araw ko makikita. Parang yun yung pagpapakyut mo. Di ba may Hindi rin. Wait. Ginawan mo to ng narration doon sa prenup nito eh. Yung kasal niya. Yung hindi ka invited. Hindi ako invited. Hinihiraman mo na papel. Yung mga tipong ganun, kasi nung college ako, hindi ako nagdadala ng papel, ballpen. O college yung typical na cups na estudyante. Oo, yun. Tapos, tagahingi lang lagi ko siyang binubuli nun. Kasi sobrang kulot ng buhok nun. Nung college pa. Oh, lagi naka-ponytail siya lagi. Sabi ko ito yung literal na buntot ng kabayo. Literal na ponytail. Yung mga team main and tail. Kasi isipin mo Sino naka-ponytail. ba yung sa Legolas. Disney na sa Disney na Hindi yung Brave. Hindi, bagong may band yun. Sino nga yan? Si Brave. Yung big girl na Irish. Yung Irish. Big girl na red hair. Viking na Viking. Ganon kalaki. Big hair na kulot. Big girl yung kanya, big curl. Big curly talaga. Hindi yung sa movie na kasi yun na hindi maliliit. yung makit-kit na para sa mga ano. Santo Niño. Santo Niño. Talaga, isaw. Big curl yung kanya. Kaya lagi, parang, kumbaga, hindi naman siya Ma-volume kumbaga. Hindi naman siya yung bubulihin ko nung mga araw na yun. Pero lagi ko napapansin nga gawa ng buhok niya. Hindi parang yung buhok doon sa Harry Potter, yung malaking lalaki doon. Hindi kaya Dumbledore. Alam mo kung bakit nabanggit ko yung Legolas? Nagpariband kasi siya.
medyo Nanibago ka. Apart yung tenga niya. Sabi ko, kamukha niya si Legolas. Hindi ko alam pag napanood to ni Candy kung tatawa. Candy, pasensya ka na. Hindi, alam naman niya yun. Pero dun mo siya napansin, nagpa-reband, di ba? Nagulat ka na, Kasi sabi mo lagi mong inaasar. Ano yung naging turning point para ligawan mo? Yun nga, parang everyday. Tapos sabi ko, parang iba na. Parang namimiss ko na yung tipong hindi lang pambubuli sa kanya. Namimiss mo? Ba't? Ano ba? Hindi, kasi parang nagka-connection na sila eh. Girly May connection na sila, may connection absent na. siya, parang hindi kompleto yung araw. Something ganun. Kaso hindi naman siya na-absent kasi Siyempre. sila yung mga nerdy dun eh. Ako yung lagi na-absent. Okay. Tapos yung pinakang turning point nun is nung naliligaw na naman yung stage yun. Pero yung kumbaga yung pinakang mic drop nun, may play sa school. Okay. Mag-partner kayo. So, Hindi, puno lang siya, puno. Walang ganun. Classic. Puno yung role mo. Kasi may play doon sa school. Tapos naisipan ko magdala ng bulaklak mismo doon sa play. Tapos nagpa-practice. hindi, yung play na mismo. Play na. Oo, kasi nakapag-practice na kami. Then yung palabas na mismo. Tapos may dala akong flower. Tapos nag-sign language ako. Na I love you. Yun. Pa-main character. Pa-main character. Actually, ako yung puno doon. Nag-agaw ng eksena. Ginagawa na eksena yung ano. Buti puno ka, yung bato na agad nakaupob ka lang. Ganun. Bato. So yun. Sa akin naman yung wife ko kasi magka-work kami. So, nagsimula yun sa work. Para sin ako kay Paul eh. Hindi ako naniniwala din sa ligaw. In a sense na, kasi pag naliligaw ka, laging best foot forward kasi yun eh. Oo. Diba? Siyempre naman. Hindi totoo. Hindi naman sa hindi totoo. Parang, kumbaga, nakikita alam mo lang is yung okay, gets. Goodies lang. Goods lang na, yung good side mo lang lagi yung lumalabas. So kami nung wife ko si Van, magkaibigan kami, alam niya lahat ng kalokohan ko. Siya na mismo magsasabi lahat ng ano. So kumbaga, minsan... Lahat ba talaga yan? Well, I invoke my right to self-incrimination. 70%. 70%. Di lahat. So kumbaga, minsan after work, 2 battles, kumbaga nagkikwento. Same crowd kami. Kumbaga, tapos umalis ako sa work, nagkasakit ako. Umuwi akong Lucena ng 1 year. Pagbalik ko, kasi pares kaming in a relationship nung time na nandun. So kumbaga, nagkakasama kami pero kumbaga magkabarkada lang na ganun lang. Tapos pagbalik, single na kami parehas. So hindi ko pa alam. Nakita ko siya somewhere sa mall na parang ganun. So doon nagsimula na iba na yung tingin mo. Pagbalik ko parang sa elevator, di ko malilimutan yun. Nagpapapirma ako ng clearance kasi mag-resign nga muna ako. Uwi akong Lucena ng 1 year mahigit. Okay. So, siyang huli ko nakita dun sa office bago ako bumaba. Parang nagbeso siya. Tapos parang, nag-message ako sa Facebook. Sabi ko, it was nice seeing you. Parang yun yung huli na interaction namin. Nice seeing siya ang huling sa baba sa elevator bago sumaba. Medyo malungkot ako nung kasi... Crush ka na, brother. Hindi. Ayokong mag-assume. Pero... Okay lang, si Paul nga eh. Kumbaga... Sinulot nga eh. Kumbaga may ganung moment. Tapos... Ayaw ko yung fame ng... Kumbaga, parang doon nagsimula. Pagbalik ko, di mas close na kami. Tapos nalaman ko na single lagi na kayo siya. magkausap na. Oo, kasi nga, ayoko talagang ano eh. Beeper. Grabe ka naman. Hindi 08 yata ako nung naoperahan ako. 2008. 2008. Bumalik ako sa Manila 2010. Tapos dun. Okay. Continue na lang. Continue. Sa office kasi namin, siya yung police. So pag may mali ka, kilala mo sila na sila yung huli sa'yo. Ano ba siya? HR ba siya? Ano ba? Quality management control. Kumbaga, anything na magkakamali na masisira yung company, sila yung gumagawa ng proseso. So, ka palagi? Hindi. May gumagano lagi. Parang sila yung mga kinakatakutan. Hindi ko naman, nagpapapansin ka lang, mamaliin mo. Napapadalas ka dito. Yun, sila yung pwede kang matanggal dahil madami kang ginagawa mali. Ganun yung role. So medyo, syempre, nakikisama ka kasi nga,
Nung palagi na nagkakausap, nasa Lucena ka na nun kasi sabi mo. Di pa. Pagbalik ko pa lang. So, yung entire... After 1 year pa talaga? Oo. Nakikinig ka ba? Kanina pa yung usapan. Hindi, inaano ko, kinaklaro ko nga. Huwag ka magalit. Kinaklaro ko kasi. Hindi. Paulit-ulit na si Nico eh. Sorry. Hindi, yun yung ano namin. So, pagbalik, kumbaga, na-develop yung love story. Tapos, ayun. Ang ano ko naman, sa panliligaw kasi, parang ang ano kasi lagi sa babae, parang may psychology kasi lagi sa akin. Yung bang gagawa ka lagi ng something na hindi man sweet yung may isip ka niya pag ano, either kagaya yung ginagawa ni Chino, inaasar niya. Yun kasi may long lasting impact yun dun sa babae. Ito, inaasar ako nito. Typical naman yung ano sa lalaki. Hanapin. Or yung kagaya kay Paul na pag dumaan si Paul nun, maganda yung songs. Or ikaw, pag tinext mo. Magre-rev si Paul. Diba? Ito lang kasi yung ano ko dun na parang may nabasa ako sa psychology na anything, stop mo yun ng 5 days. So parang trademark magkakaroon ng... Oo, or stop mo yun ng 5 days. Tapos, intayin mo na siya yung mag-ano. Yung tipong ganun ba? Na parang maaga akong na parang nalaman yung ganun na meron laging psychology. So, kumbaga kalkulado pala yung pagliligaw mong yan. Hindi kasi sa ligaw. May science pala na ginagamit. Kaya Facts. Kasi Nico, may science. Halimbawa, may magandang babae. Lahat yan, asahan mo na ng pangalanan lahat mo, dyan. magpangalan ka. Hindi. Mag-specific tayo. Hindi, halimbawa, sa office or sa school, pag may magandang babae, lahat yan mabait. Wait, may pangalan ako. Dahil? Wait, Kasi papangalan maganda siya eh. Pero pag inasabi ni Chino, ang una niyang maalala si Chino, pag may joke si Chino or asawin niya, ang maalala na si Chino, pero doon sa 10 lalaki na binigyan siya ng papel dahil wala siyang papel. May papangalanan nga ako, pero ibibilip ko to. Oh. Okay, sige. Hindi ko alam, pero yun yung way ko lagi para ibibilip ko nga. sabay hindi. Huwag mo i-blip, i-cut mo. So yun lang yung lagi kong sinasabi na parang yun yung nawawala sa science ngayon ng pero mga... hindi ko kasi, hindi ako aware sa ganyan. Magkasayaw. Hindi ako aware sa ganyan na mga psychology behind. Parang nalaman ko na lang siguro yung mga later on yung adult ko na. Oh. Na parang kaya pala yung mga lalaki just so you know matanda na si Nico. Oo. Tsaka sa kasi madami ka nami-meet na tao. So kumbaga iba pa rin pagka sobrang dami mong nami-meet na tao, so malaki kasi yung area. Kumbaga hindi ka makakagawa ng impression. Kaya lahat ng pagbabalikan nyo yung love story nyo, kayo yung tumatak sa kanila. Pero hindi lang kayo yung nagpapakyut sa kanila. Diba? Yun yung ibig kong sabihin. Guys. So yun yung maaga kong sinasabi. Kumbaga, para doon sa yun yung mga psychology bagets dyan. mga bagets now you know. Now you know, learn from the expert. Mr. Facts. Yun lang yung sa akin. Kasi hindi mo, every time na may magandang babae, lahat yan. Asahan mo na yan, lahat mabait dyan. Lahat nagagandahan dyan. Pag manliligaw ka dyan, lahat magbibigay ng flowers dyan. Ano yung gagawin mo para maalaala ka yan? Kasi kung hindi, something unique. Something unique. Always. Pag hindi, huwag mo nang gawin. Pero syempre, kumbaga siguro, indication din dyan. Ako, dumaan ako sa time namin nun. Yung text to sawa na hanggang maubusan siguro ng load o hanggang antokin sa madaling araw. Or yung telebabad nga nung time namin nun. Hindi. O kausap kami hanggang late nights na awan ko kung na-experience nyo pa yun during the time na nagliligawan kayo. Nung kami na nun. Ganun. Ang psychology ko dyan, Enzo, pag nag-spend ng time sa'yo ang babae, interesado na sa'yo yan. Yun na yun. Ang line yung and sinker. Yung sa una, yung kagaya yung ginagawa ni Chino, kagaya yung ginagawa ni Paul, hindi mo makukuha yung attention yan. Hindi mag-spend ng time sa'yo para makapag-usap yan ng matagal kung hindi interesado sa'yo. Pag nakuha mo na yung interesado na sa'yo, halos konti na lang, done deal na yun. Pero hindi, kasi ang... Sige. Kumbaga, sa beso, ganun din. Ba't ka bineso nung workmate mo? So may ibig sabihin na pala. Hindi kasi, lahat naman doon, bebeso mo. Pagka, bebeso ka. Hindi pala doon. Paano mag-apply doon? Gusto mo doon? Bebeso ka lagi. Bebeso ka na bebeso. Lalakasan mo na loob. Lahat ng ka-workmate mo, bebeso. Hindi ko kasi sa amin kasi pag nagkikita, nagdadabog. So ikaw, kahit medyo hindi mo trip, bebeso hindi mo. naman. Hindi naka-ready na piscine. Diba sa babae, ganun din siguro. Pag di mo masyado trip, hindi, naka-ready na nga yung piscine ni Nico. appear na lang. Maganda, bebeso na ba? Bebeso ka. Happy. Yun. Shake Ganun hands lang. na lang. Para ano.
So yun, naman, after nun, smooth na lang kasi magkabarkada. So alam niyo, pag umapir lang siya yung babae, yung niready niyo yung pisingin niyo, pero umapir. Pero kasabi sa niya. Umuwi ka na. Yung binati mo, bumati ka, tapos rumedi kang gulagan. Na left hanging. Alam nyo na. Hindi, pero kasi, kumbaga pinagtataka ko sa akin nga, kasi ako, pure text messaging lang kami ni M noon. Ito, nagkaroon sila ng gesture, kasi lagi sila nagkikita schoolmate. Kami talaga, hindi kami everyday magkakita. So, siguro mapapaisip din ako, what did I do? Parang yung sabi mo nga, na makuha ko yung attention. Jejemon yung ano. Imagine ko na malaki, maliit. Malaki, maliit. Iyaw post. Hindi, access sa character yun. Yung sa character. Yung B mo, B, small B, big H, tapos 3. May era no, may Jejemon era. Masarap lang balikan na Oo naman. Yung na ano, 'di ba? Yun yung times na Kasi syempre hindi na tayo nanliligaw ngayon, Iba na. Kumbaga, wiwi ka na lang kinikilig siguro ngayon. It makes us wonder din paano yung ligawan stage nowadays. Oo. Kung ikukumpara natin sa time natin. Ako kasi hindi na ako familiar nga. Yung sa previous episodes sa natin. tingin mo yung familiar sa atin na may nanliligaw ba sa atin ngayon? Malay mo. May nanliligaw. Alam mo, tumahimik. Binabasa ko yung memos Nag-chat siya eh. Nag-check siya. Nag-check ako ng memos natin kung nasa na tayo ba. Yan oo. Hindi check mo yung anong oras to. Anong oras to? 7:20 kung may chat sa'yo ng 7:20. Kumain ka na ba? Hindi, isa pa yung indication din. Pag nagkakamusta kayo, kumain ka na. Anong ginagawa mo? Sinong kasama mo? Kumain ka na. Huwag ka magpapawis. Oo. Kain na, baka magutom ka. Magpapawis talaga? Ba't may ganun? Ba't may papawis? Ba't daw sinasabihan ng ganun? Kasi gusto yung pawisan. Kasi gusto yung amoy mo. Gusto yung maasim. Kaya mas pinopromote niya na magpapawis ka. Amoy Bulgari naman. Pero maasim naman. May magkikita tayo mamaya, wag ka muna maligo. Diba? Preserve mo yan kung ano man yan. Ano ka ba? 3 days na to. Hindi, kasi pag-aalalahanin natin kayo yung mga kilig moments, kilig stage, na first thing in the morning, pag mulat mo, pag hawak ng cellphone mo, good morning ka agad yung text mo. Sa gabi Bible bago verse. matulog. Bible verse. Hindi ko naman ginawa yun. Jokes ng yung 5 pages. Yung pina-forward yung mga pina-forward dati na dami mga funny na dadating pa sa'yo yun hindi isang message. Putol. Hindi, ang masama nun, pag yung nag-i-skip yung Skip, may nag-text na iba. So siya, sasangatan mo sasangatan. Hindi mo delete yung So yun nga brother, yung may may sinabi ka na tungkol na nung nagpunta ako kay Jenny. Yun. So kwento ko lang din yun yung mga experience ko doon. Nung nagpunta ako kay Jenny nung sa wife ko, nung kami na noon pero mansari namin. Bago pala kayo yan? Bago pa lang. So parang gusto ko nga maging look cool, parang romantic, presentable. Hindi maasim. Dumaan muna ako ng Pacific Mall. Nagpatuhog ako ng isang baril na nagpahigaw ka. Nagpahigaw ako dalawa. Nagpahigaw ako. Pupunta lang ako doon. Nagpahigaw pa ako. Nagpahigaw ako. Dumaan muna akong Pacific Mall. Tapos may dala na nga ako ng roses. Pinuntahan ko siya. Para mga bandang mga alas 11 na nung nakarating ako sa kanila. Tulog pa siya. Hindi pumunta doon, tas dugun-dugun. Actually, pulang-pula. Namumula lang. First time ko siya. First time ko siya na magkaroon ako ng hikaw noon. Tapos, yun, nung kinausap ko siya, yun, medyo mabaho yung hininga. Kasi, bagong gising. Grabe ka naman. Ikakat ba natin yun? Hindi na eh. Sino bang bagong gising na mabaho yung sasampalin ko sa araw yung pag may nakita. Dagdag ko lang kasi yung lugar ng wife ni Paul, ni Jenny, is madaming siga. Hindi kasi para lang mabigyan sa mga viewers na siguro
pwede mo siyang iyan tulad sa Tondo na madaming tao. Medyo ganun. Tapos, kumbaga, pag may dala kang flowers, Medyo takes guts na kukurso na daing ka. kasi hindi Pansinin biro. ka talaga nun. Hindi yun biro na may dala kang flowers, pupunta ka doon. Diba? Yun. Dadaan ka pa sa mga yun dinaan. Alam mo yung mga nagiinom sa kanto ng tanghali. Tagay muna. Alas 11. May dala kang Pag di mo pinagbigyan, yari ka. Pero doon sa part nila, hindi naman ganun ka-grabe. Ah. Alam mo yun? Hindi naman ganun ka-grabe na So, yun, nabuhay naman. Nabuhay ka. ako. Still Nabuhay kicking. naman ako. Ano ba? Kayo, baka may kwento kayo mga unforgettable nyo na ganun. Medyo similar sa ganyan. Pero medyo a few years into our relationship na ni M to. Before. Kasi yung bahay nila, kasi nga, tago kami nun eh. Nung time na yun, may bulutong si M. Tapos, late na. may bulutong siya siguro, year 2010 na to. Medyo a few years into our relationship na. Tago pa rin kami, lihim kami. Okay. Tapos parang bago ko pa rin lang nalaman kung saan siya nakatira. Isipin nyo for the longest time na nagligawan kami, naging kami, hindi ko alam Teka, kung saan gaano siya katagal nakatira. yan? Ang pinag-uusapan natin. 2002 years. 2002 naging kami talaga official. 2010. Huh? 8 years. Tagal. Nanligaw? Hindi, kami na nito. Parang secret As relationship. sinasabi ko lang, Hindi niya Ano yung open ligaw? sa- Yung ligaw. ay yung ligawan namin, Bilis lang. 2 days. mga ilang buwan din, para more than 3 months ata. Mga almost 5-6 months siguro. Pero sa text din lang talaga to. Tapos sa text din lang niya ako unang binrake up. Pero, mamaya ko babalikan yun kung paano. Ikikwento ko lang yung similar doon kay Paul. So may bulutong si M noon, medyo bad tripping siya, nagtalo kami. So gusto ko siyang puntahan na hindi niya alam. Hindi ko rin sure kung saan yung mismong bahay niya. Alam ko lang yung way na. So naging familiar na ako. Tapos yung lugar niya, hindi naman sobrang puro siga, pero alam mo medyo crowded din na medyo magulo. May mga nagiinuman. Tapos ang fear pa nun ni M nga, kaya ayaw niya akong magdadalaw din doon kasi kapag kung may dala ako sa sakin baka alam mo, pagbalik ko manakaw yung mga parts daw, yung mga gulong ko, yung mga kung ano man. May ganun tendency. Hindi naman masyado. Hindi naman masyado. baka yun Safe yung... naman ang Safe. content. Napanood ko sa movie na natira yung 4 na gulong. May hollow blocks. May hollow blocks. Nakangat. Kaya nagpark ako sa medyo malayong part na ano. So yun, may dala rin ng bulaklak, tapos nakapolo ako. Alam mo yung mga pangmati ni Idol ang Yung dati. nakapolo din ako noon, tapos naka-pink yung polo ko para talagang matindihan, naka-pink ka. Yung para kang mati ni Idol ang dating. Pero Bukas yung ganito. hindi ako nagpahigaw. Bukas yung ganito. Hindi ka naman. Mga 2 botones. Dalang sa bukas. botones. Dalawang Ganun din ako. botones. Tapos may dalawang Koko bulaklak. yung tambay to sasapakin. Hindi kasi. Palabas sa dibdib. Yung yung namumula-mula pa yung bago lang yan, Hindi ako nagpahigaw nun. May dalawang bulaklak, yung mga nadadaan ako, rough road, may nag-aalaga pa ng baboy sa gilid ng somewhere doon. Tapos pinagtanong ko, saan po kaya dito yung ganito ganyan? Pinanggit ko pangalan nyo sa parents. Dito lang yan. Liko ka sa ganito, yung unang kanto dyan, punta ka doon. Surprisingly, nung papalapit na ako, gumagano yung mga tambay. nakasilip. Biglang ATM. nakasilip dun yung mami ni M. Tapos parang nakangiti na parang ina-anticipate yung pagdating ko. First time ko yun yung pagpunta doon na parang wow, parang kilala ka. So parang may glowing effect yung mami nung Feeling ko lang ikaw ako. sa paningin ng mami ng wife mo. Oo. May glowing effect. May hawak ka Kasi flowers. may dala akong yung parang Flowers talagang Malaking bagay kasi yun sa pag-anak mo babae na parang pupunta yung feeling ko talaga parang sa may pelikula. respect ka na binibigay na pupunta doon na alam mo yun parang in the old days parang naliligaw. Kumbaga Which is what I bagay. wanted to do na rin naman for the longest time. Yung nga lang, syempre, mahirap nga. Sobrang takot ko rin nun Sa kuya ni M, sa daddy. Kasi baka nga ipabugbog ko kung ano man. Although, Nanliligaw lang, papabugbog nyo kagad. yun yung mga... Pasaksak sa mata. yun yung Sa mata mga, talaga. Bulagin nyo. fears natin sa ganyan. Bulagi niya ba hindi na makita yung Pero yun nga, nung pagdating ko, may bulutong siya. Ayaw niya akong harapin. Umakyat siya sa bahay. Pero, Okay lang, may pigsa ako. in-accommodate ako papasok ng Isa. bahay. In-accommodate ako na parang na medyo na-surpresa ako kasi parang ina-anticipate nila na parang feeling ko matagal na nila akong kakilala. nakakatug Feeling na. close. Hindi naman. Parang sa tagal Parang gano'n din naman kasi lahat
Lahat naman siguro ganun. Yung fears ko may na kutob akala na ko yung tatarayan ako, hindi ako papapasukin, tatanong ba't ka Wala naman nandito? siguro. Wala ganun. Yun yung, syempre, at the back of your head, baka you think of the worst eh. Pero Sabagay, pagdating mo sa ganun, uy, in-accommodate ka, pinapasok ka, tapos yung Mas maganda kung bigas yung dala mo. Kasi ano ka. Tsaka okay Kasi ulam. accommodate ka. Okay ang ulam. Yung andok. yung isang sakong Isang sakong bigas. Tapos yung girlfriend mo pa yung girlfriend mo pa mismo yung nagtataboy sa'yo, pero yung family nila. Nga pala. Typical na ano. Pero nakita mo. Nakita ko siya, umakyat siya kagad. Ayaw ang harapin, so nakatalikod siya nung tumingin. Ayaw niya magpakita kasi siguro ganun. ako conscious siya sa mga... Parang mga ano. Nakapang ninja. Nakapang ninja yung dito lang nakikita. Mata lang ang kita. Pang laborer. Tapos umahagi. Natuwa lang ako kasi it's the first time na pamaypay. I felt na parang, uy, ito na yung step na para maging legal kami. Isipin mo for the longest time, 8 years mahigit into our relationship na. Hindi, may kutob na rin yun. Siyempre, For kilala ka din sure, naman. for For sure naman. Sa 8 years. Anak nila yun. Alam na yun. Ayun nga. Anyway, nakakatuwa rin ang balikan. Oh. Mga ganun memories na. So kayo ba? Kung halimbawa, kung paano tayo nanligaw dun sa mga wife natin ngayon at yun ang gagawin dun sa inyong anak na babae, what would you feel? Matatawa ako kasi may bagong hikaw. Oy, alam ko yan. Sige lang tawa. Alam ko na yan, Toy. Namumula yung ganito. May bagong hikaw. Dumaan ka pa ng mall, no? Para Pacific, ano. Napanood mo yung episode namin, ano? Hindi, what would you feel? Hindi, sa akin okay. Kasi kung may guts siya lumapit dito, pumunta sa bahay. Yun talaga pinaka-best kasi. Yun din ang kinaanuhan natin, kinalakihan natin. Sabi nga nila parang kesa magligawan sa kalsada. Oo naman. So kung 'di ba, kung mapakita nila yung old ways natin, mas maganda. 'Di ba? Mas ma-appreciate natin sila kasi nga doon tayo dumaan eh. You'll see the intention din talaga. Yes. Ma-judge mo ng konti kasi syempre kakausapin mo yung bata. Saka mas makikilatis mo, 'di ba? Yun na nga. Yun ang malaking bagay yun. So kumbaga, sabihin na natin na Sinawa ka ba yung ulo? Amoy kong maasim yung leg. Mabango to masyado. Pwede. So yun, given yung kung ano yung mga ginagawa natin na paliligaw dati, tingin nyo ba, applicable pa rin ba siya ngayon? I mean, in a sense na yung effort, kasi nowadays, di ba, parang sobrang bilis na ng pangyayari. Sobra. Di, tsaka bibihira na yung nagliligawan kasi nga, nabanggit ni Nico sa previous episode natin, yung dating apps na yung most common way of dating ngayon. Swipe, mga apps swipe na. lang, no? So yung ligawan, it comes after, kumbaga during the dating na pag natripan mo or nag-vibe kayo during Ibang iba na siguro ngayon sila. Ngayon yata, magkatitigan lang. Hindi pati Malike na yung post. Oh. Parang crush ako nito. May ganun ng sense. Comparing din siguro noon, I don't know kung may data tayo mababack up dito, pero feeling ko lang, mas aggressive na ang mga babae ngayon kesa noon. Mas aggressive in a way na hindi na sila para magpatumpik-tumpik para sa mga... Kasi dati may pakipot stage. Diba? Hindi naman aggressive, more on wala na lang sila masyado dun Walang sa hiya. pakipot stage. Hindi naman walang hiya. Wala na reservation? Hindi. Parang ano lang sila. Kumbaga hindi na sila ganun ka para magpakipot na ano. Kumbaga if equal. like nila, Yeah. So parang equal. Yung equal na lang. Kung gusto. Crush mo. Hindi na yung kagaya. Ayaw. Mga karinyosa days, di ba? Parang tatago pa ng abaniko na ano. Pang Maria Clara. Maria Clara na tinatago pa yung muka. Kumbaga yung ano nila, hindi na sila ganun para magpakipot kasi iba na yung panahon ngayon. Siyempre, ang hirap nang humanap ng true love. Yun talaga yung sigurong challenge para sa next generation. Kasi nga, siyempre, hindi mo na masabi yung intention ng tao eh. Ang dami mong mababasa na mga kung ano. Hindi, tsaka tingin ko fair enough na rin. Kasi alam mo yun, mag-exert ng effort yung guy or kung sino man doon sa babae, lalaki ang mag-exert ng effort, kung ayaw mo naman, ayaw na kung ayaw. Pero diba? sabi nga ni Andrew dati, humanap ka ng pangit at ibigin mong tunay. Pero sabi rin naman ni Zainab, kahit pangit ngayon. Yun na nga daw ang trend ngayon. Well, sobrang ayoko namang ihalin tulad kay
Huwag mong banggitin yun, baka makancel tayo. Hindi, yung tinatawag na Sigbin, hindi ko na tanda yung pangalan. Si Casta. Hindi, yung tinatawag na Sigbin. Sigben, ako kamukha ni Casta Sigben kasi. Ano ba yung Sigbin na yun? Sigben yung... Halimaw ba yun? Ano yung... Sanina. Parang mukhang kabayo na ano. Anina. Pag hindi ba Nangunguha siya ng babae. story. Nangunguha ng babae, di ba? Ano Nangunguha ng babae Sigben, di ba? Babae lang ang kinukuha nun. Hindi ba si Nico yun? Nangunguha ng babae. Siya yung kinukuha. So, ang hirap humanap ng... Hopefully, meron pa din na nafe-feel pa din ng kumbaga ng generation ngayon yung kagaya ng Magic. Kasi iba yung Magic ng... Iba yung pakaramdam talaga. Nung ganong stage na... Blue Magic. Blue. About to say. Pangregalo. Kaya pa sa stop toy. Pangregalo. Sa stop toy na ano. Iba yung feeling nung panahon na yun. Hindi ka matikas sa maniligaw kung hindi ka nagbigay ng Blue Magic na regalo. Puntahan lagi yan. Palaki yan. Pero hindi, kasi dito sa Lucena, hindi ganun kalaki ang stuff toy niyan. Okay. Nasa Talaga may malaki, no? sa MOA, sa Manila, sa ano. Yung pwede mo upuan higaan. Yung mas malaki pa sa tao. Anyway. Kasi or baka dahil ganun na rin naman ako, mukha akong bear. Yun. Agable na rin. So, Diba? hindi ko na kailangan magbigay ng bear. Iba talaga tong kaibigan natin. Ito na ang Blue Magic mo. Ako na. Nagtali na lang ako dito ng ribbon na Jenny, I'm your bear. Kung umabot ka hanggang sa part ng episode na to, i-comment mo naman kung yung totoong nangyari talaga. Gusto mo mag-red shirt ka na nakakarap. Winnie the Ay, honey. May dala-dala ka. Pero hubo. So, ang ano lang natin sa generation ngayon, dati kasi madaming effort. Talagang mararamdaman ng babae na gusto na siya nung guy. Yung ways para pakiligin, ibigay yung intention niya. Hopefully, nandyan pa din. Nagagawa pa rin ng mga boys to men o kung ano man Boys na to men. boys to men. Nag-ano pa din. Kumbaga, andun pa din kasi importante yan. Nag-harmonize pa din. At saka, regardless kung ano man yung way. Tatayo na. Regardless Brian kung... McKnight pala ito. Brian McKnight yung kinanta ko. Brian McKnight ba yun? Baka Di ba yung one? Regardless kung ano man yung way nyo para mag-connect, hopefully nandun pa rin, maganda pa rin yung intention. As long as love, tsaka tama yung intention, we're all for that. Yun lang naman yung ano namin, spread love, lagi tayo na... Love. Nang gano'n. Walang masabi ba? Gusto lang may mabaton. Love. Buti hindi kasi Chris Aquino. love. Mga ganun din. At ito na naman ang isang episode kung saan mas marami ang kwentuhan kesa inuman. Please don't forget to share, like, and subscribe sa aming mga social media sites, Facebook, Instagram, Spotify, YouTube. Hintayin namin mga comments nyo. Kita-kits sa next na kwentuhan dito lang sa Talkies Nights! Tagay! Cheers! Papi ni Jolo. Hindi ko lala.